Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong magkakasunod na karahasan sa loob ng paaralan ang naitala sa loob lang ng isang linggo. Pinakahuli dyan, ang pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban kaninang umaga. Tatlong kaeskwela nila ang patay habang 7 ang sugatan. Bullying ang tinitignan motibo sa pamamaril. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril ay umulingaw-ngaw na rin ang iyak at sigaw ng mga estudyante sa isang classroom ng San Jose National High School sa Tacloban City. Kanya-kanyang tago ang mga nasa silid. Pero ang isang estudyante nasa pintuan biglang tamaan ng bala. Pagtayo niya, duguan na ang kanyang braso. Nangyari ang insidente bandang alas 9 ng umaga kanina. 3 ang patay sa pamamaril, 7 naman ang nasugatan. Kumusta po ang lagay ng injured? Are they critical, CD? Hindi naman tama. Dito yung iba, may tama lang sa paa. Nakakausap namin yung isa. Sa investigasyon ng Tacloban City Police, sa hallway pa lang daw, nagpaputok na ang mga suspect. Saka raw pumasok ang mga ito sa classroom kung saan naroon ang mga kapwa nila estudyante at walang habas na namaril. Random lang po ito na mga biktima nila. Napaputok din po madaming beses, hindi lang naman na yun talaga na pinuntirya yung mga estudyante na natamaan. Tila hindi pa nakontento ang mga menor de edad na hinabol pa ang ilang schoolmates na nakatakbo. Tapos nakatakbo yung mga victim kaya hinabol nila. Kasi yung isa, lumusot na doon sa patero, pa-exit na. Tas hinabol pa ng mga suspect. Kapwa rin nila estudyante ang mga namaril. Isang grade 9 student na 14 anyos lang at nahuli sa loob ng paaralan. At isa namang grade 10 na 15 anyos na naaresto sa hot pursuit operation. Nakuhanan ang dalawa ng isang kalibre 38 at 9mm. Sa litratong ito bago ang insidente ng pamamaril ay nag-post pa ang dalawang suspects ng larawan sa social media habang may hawak ng mga baril. Hindi malinaw kung ito rin ang mga ginamit nilang armas kaninang umaga. Patuloy pa rin ang investigasyon nila sa insidente. Pero sa ngayon, bullying ang nakikitang dahilan sa pamamaril. Ang nabibigkas lang nila sa atin na yung dahilan ng kanilang pamamaril is yung binubuli sila. Kasama ang kanilang mga magulang, isinailalim sila sa questioning. Medyo nasa din sila, agitated din po sa nangyari sa ginawa nila. Nandito ang mga magulang, syempre po umiiyak. Umiiyak din po kahit mga lalaki po yan, mga minors din po kasi. Hindi pa matukoy sa ngayon kung ilang basyo ng bala ang meron sa paaralan at kung saan galing ang mga baril na ginamit ng mga estudyanteng suspect. Nagpahayag naman ng lubos na pagkabahala ang Department of Education sa insidente na kinukonsidera raw na high alert situation. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa Pulisya at School Authorities para siguraduhin ligtas ang school premises. Bilang tugon sa emotional toll ng trahedya, nakikipag-usap na rin sila sa mga ahensya ng gobyerno para magbigay ng medical assistance at psychosocial intervention sa mga apektadong mga learner at personnel. Sinabi naman ng DSWD na nagbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang kanilang mga social worker sa mga naapektuhan. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinaimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PAL spokesperson Undersecretary Claire Castro, ikinalulungkot ng Pangulong nangyari. Kahit sino raw, lalo na ang mga magulang ng mga biktima, ay makakaramdam ng lungkot at takot. Bukod sa iniutos na malalimang pag-iimbestiga, pinasisiguro ng Pangulo ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establisimento, lalong-lalo na sa mga paaralan. Mga kapuso, umakyat pa sa 11 ang sugatan sa pamamaril na yan sa Tacloban. Tukoy na ng pulisya kung kanino ang mga armas na ginamit ng mga estudyanteng namaril. Ang isa sa kanila, kinuha ang baril ng tiyahin niyang pulis. Nakatutok si Darlene Kai. 40 beses nagpaputok ng mga baril ang dalawang high school students sa San Jose National High School pasado alas 9 kaninang umaga. Kung saan 3 ang namatay. Yan ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PNP. Kasalukuyan daw may klase nang bigla na lang silang namaril.
diretso pong pumasok yung dalawang CICL natin without saying anything. Basta na lang po nagpaputok, nandun pa lang raw sa bintana ay nagpapaputok na sila. Ang dalawang estudyanteng suspect, hawak na ngayon ng pulisya. We have taken custody of the two CICL suspects. An alias Rod, 15 years old, also a student of the same school, and alias Nash, 14 years old, also of the same school. Ayon sa PNP, isang 9mm Glock at isang caliber 38 ang ginamit ng mga gunman. Lumalabas sa investigasyon na ang 9mm na ginamit ng 14 anyos na suspect pag-aari ng kanyang tiyahin na isang pulis na naka-assign sa Police Regional Office 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. If proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. Ang kalibre 38 naman na baril na ginamit ng 15 anyos na suspect na trace ng PNP na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Inaalam daw ng PNP kung kanino mismong guard naka-issue ang baril. Bullying daw ang tinitiknang motibo ng pulisya sa pamamaril. We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom, but as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Kasama rin sa investigasyon ng pulisya ay kung may nagawa ba ang school authorities dahil dati na palang nagpo-post sa social media ng mga violenteng video at video ng pagpapaputok ng baril ang isa sa mga namaril. Ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Kasama na rin sa investigasyon ng pulisya ay kung ginagaya ba ng dalawang namaril ang mga nangyaring school shooting sa Amerika. Kaya iniutos na ng PNP ang paghigpit ng seguridad sa mga paaralan. That is why one of the interventions that I mentioned earlier in our earlier press conference is to limit the exit and entrances of all schools to better control yung pong ingress at egress ng ating mga estudyante. We are really alarmed and we are doing everything that we can para po matuldukan na itong mga ganitong instances. Sa isang pahayag, sinabi ng Justice Department na nakapag-ugnayan na sila sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8 ukol sa insidente. Hahayaan daw ng DOJ ang law enforcement agencies at prosecutors na kumpletuhin ang kanilang investigasyon bago sila maglabas ng karagdagang impormasyon. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Bistado naman ang panibagong insidente ng online baby selling. Inireklamo kasi ng bumili ang seller na nagpakilalang ina ng sanggol dahil humihingi pa ng dagdag na bayad. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Ipinanganak kamakailan lang si Baby Lucas, hindi niya tunay na pangalan. Kinabukasan, inilako online ang 1-day-old na sanggol sa halagang 20,000 pesos nang nagpakilala niyang ina. Dahil sa pagnanais na magkaroon ng supling, agad niyang kinagat ng 24 anyos na si Marian, hindi niya tunay na pangalan. Wala po din kasi kaming anak. Gusto ko din pong alagaan. Nag-PM po siya sa akin na ipinapa-adapt niya daw po yung bata kasi hindi niya daw po kayang alagaan kasi may trabaho, tapos hiwalay na daw po din sa asawa siya. At mula sa orihinal na presyong 20,000 piso, nagkasundo ang magkabilang panig na isara ang deal sa 13,000 pesos at makaraan ay nagkaabutan ng bayad at sanggol sa isa raw palengke sa Pasig City. Pero makaraan daw ang 2 linggo, nag-message ang nagbenta ng bata at humirit na magpadala ng 7,000 pesos na dagdag dahil may emergency daw siya. Nag-chat po siya kahapon na nanghingi nga po ng 7K kasi emergency daw po. Sabi niya, kung hindi po maibigay yung 7K, kukuhanin na lang yung baby, tapos ibabalik daw niya yung pera, tapos yung mga ibang nagastos doon sa baby. Natakot ang pamilya na nakabili kay Baby Lucas at humingi na sila ng tulong sa mga otoridad. Siyempre, kinakabahan. Siyempre, ma'am, napamala din po kasi. Minarapat namin natakpan ng muka at ibahin ang tinig ng mga sangkot sa kaso na ito
alinsunod sa kanilang kahilingan. Iniimbestigahan na ng pulisya ang nagbenta ng bata, pati na ang bumili. Ang legal po na pag-aampon ay para po sa proteksyon ng bata at ng mga mag-aampon. Kung ang proseso po ay nag-aalok ng mabilisang adoption, kapalit ng pera sa internet, ito po ay shock na isang scam or illegal na aktibidad. Paalala muli ng PNP-NCRPO. Ang sino man pong mapapatunayang sangkot sa pagbibenta or illegal po na paglilipat ng kustudiya ng bata ay pwede pong maharap sa matagal na pagkakakulong at sa mabigat na multa. Huwag po tayo maging bahagi po ng ganitong krimen. Ayon sa National Authority for Child Care o NACC, parehong labag sa batas ang pagbebenta at pagbili ng baby online. Yung pagbenta at pagbili ng bata, they're liable for child trafficking. And if it involved yung parents, sibling, or yung lolo, yung mga ascendant, it becomes qualified child trafficking. Ang penalty para dyan ay life imprisonment. Hindi ko po kasi alam ma'am. First time ko lang po kasi. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Si Baby Lucas nasa kustudiya na ng DSWD. Sinusubukan pa rin namin na makuha ng pakayag ang nagbenta at ang nagpakilalang ina ni Baby Lucas. Sabi ng NACC, sasailalim ang mga biktima ng online baby selling gaya ni Baby Lucas sa mandatory protective custody. I-rescue kaagad yung bata, kukunin ng DSWD kasi you need to ensure the safety of the child. Sa datos ng NACC, 8 ang na-rescue na biktima ng online baby selling noong 2024, 10 noong 2025 at 8 mula January hanggang March ngayong taon. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang basta nagdulot ng baha at landslide, nagpatumba rin ng mga poste at puno at nagpaulan pa ng yelo ang masamang panahon mula kahapon. Dahil yan sa thunderstorms at habagat na pinalakas ng Bagyong Francisco. Nakatutok si Darlene Kai. Grabe yung hangin. Malabagyo ang bugso ng hangin na sinabayan pa ng malakas na ulan sa bahaging yan ng Bahay Toro, Quezon City. Ang matinding buhos ng ulan kagabi agad nagdulot ng gutter deep na baha sa East Avenue. Nakunan din ang malakas na buhos ng ulan sa Mother Ignacia at Elliptical Road. Pati sa EDSA Balintawak na nagmistulang ilog. Ganyan din ang sitwasyon sa may San Valenzuela. Ramdam din ang masamang panahon sa Maynila. Sa Malabon naman, mistulang ipo-ipo ang namataan mula sa barangay San Agustin sa Malabon. Sa bahagi ng Maysilo, hindi lang baha ang tumambad sa mga residente, kung hindi pati mga nagtumbahang poste. Ang isang ito bumagsak sa nakaparadang tricycle. Nabagsakan din ang bubong ng isang paupahang bahay, habang ang isa pa sumabit sa mga kawad. Walang naitalang nasaktan sa insidente, pero nawalan ng kuryente ang maraming bahay. Hanggang kanina umaga ay puspusan ng pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente. Ramdam din ang masamang panahon sa Taal, Batangas, kung saan naranasan ang pag-ulan ng yelo. May naitalaring hailstorm sa Magalang, Pampanga. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan at nagdulot ng masamang panahon sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon. Inulan din ng maraming lugar sa Mindanao, gaya sa General Santos City kung saan binaha ang ilang kalsada kasunod ng malalakas na ulan. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay sa Sultan Kudarat. Sa Datoo din Sinsu at Maguindanao del Norte, pinatumba ng masamang panahon ang malaking puno ng akasya. Nabagsakan niya ng kisame ng Principal's Office at Clinic ng Camp Shongko Elementary School. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Pansamantalang sinuspinde ang klase roon. Mula naman sa Himpapawid, kita kung gaano kalawak ang landslide sa pagitan ng Barangay Kitayo at Barangay Balangonan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa mga residente, posibleng dahil sa mga pag-ulan kaya gumuho ang gilid ng bundok. Pansamantalang isinara ang kalsada sa mga motorista pero nadaanan din bandang alas 7 kagabi matapos ang clearing operations. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng Bagyong Francisco ang nakaaapekto sa Visayas at Mindanao. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.
Mga kapuso, bukas na po ipatutupad ang malakihang rollback sa gasolina, diesel at kerosene. Pero ang ginhawang yan, posibleng panandalian lamang dahil sa muling pagsasara ng Strait of Hormuz. Nakatutok si Dano Tingkungko. Malaking ginhawa ang hanggang mahigit 11 pisong rollback sa presyo ng diesel simula bukas, lalo sa mga namamasada ng jeepney. Hanggang halos 5 pesos at 90 centavos naman ang rollback sa litro ng gasolina. Bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng krudo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East noong nakaraang linggo nang inanunsyo ang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa gitna ng nilagdaang kasunduan ng Iran at Amerika na wakasan ang giyera. Pero sabi ng Department of Energy o DOE, posibleng hindi magtagal ang ginhawa. Nag-anunsyo kasi ang Iran na muling isasara ang Strait of Hormuz na daanan ng mga delivery ng langis. Pabago-bagong sitwasyon. Ngayong araw po lamang ay nagkaroon muli ng mga pagbabago dulot ng geopolitical tension sa Middle East. Dahil dito, patuloy nating minomonitor ang mga pag-unlad kaugnay ng Strait of Hormuz. Posibleng sa mga susunod na linggo pa maramdaman ang epekto ng pagsasara muli ng Hormuz. Kung may mangyari man today o bukas, hindi po dapat umiiba ang presyo. Tuesday tomorrow up to Monday next week. Pag may nakita po kayong nagpapalit at sasabihin dahil po sa report na mukhang magsasara na naman, hindi po tama yan. Ayon sa DOE, tuloy naman ang pamamahagi ng fuel subsidy. Panghigit 41 araw naman ang inventaryo ng diesel at gasolina sa bansa. Panghalos 130 days naman sa kerosene. Samantala, kaugnay naman sa lindol sa Jensan at Sarangani, inanunsyo ng DOE na naibalik na ang supply ng kuryente sa 98.91% ng mga kabahayan o mahigit 1 milyong household. Naibalik na rin ang kuryente sa lahat din ng mga ospital. Patuloy naman daw ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa nalalabing bahagi ng Barangay E. Alegado sa Glan, Sarangani. Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Senate President lang umano ang dapat na umupo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senador Robin Padilla. Dahil dyan, haharangin mo ng minorya ang sino mang itatalaga sa posisyon maliban kay ngayon Senate President Win Gatchalian. Nakatutok si Jonathan Andal. Dumating si Senate President Win Gatchalian sa block screening ni Senator Robin Padilla kanina sa Senado bilang pagsuporta daw ito para sa senador na miyembro ng minorya. Pero wala raw silang napag-usapang politika ayon kay Padilla. Wala kaming personal na problema, magkaibigan kami. Noong nakaraang eleksyon, noong 2022, tinulungan nila ako sa Valenzuela. Pero siyempre, hindi maiiwasan na meron tayong hindi pagkakaunawaan politically. Hiwalay naman yun. Bilang kami mga senador, at ako'y senador niya, nandito siya para sumuporta. Tinanong si Padilla tungkol sa pagtulak ng ilang miyembro ng mayorya na ang umupo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay si Senador Cheese Escudero. Pero mas gusto daw ni Padilla na ang Senate President ang magsilbing presiding officer. Kailangan namin i-oppose yun. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. No? Kailangan namin pag-usapan yan. For you, dapat si SP Win talaga? Dapat. Dapat kasi, alam mo, baliktad eh. Dapat yung majority, ini-encourage nila dapat si SP Win. Ano? Hindi nila, para sa akin, na-degrade yung tao. Sa saligang batas, nakalagay na kapag presidente ang na-impeach, dapat ang Chief Justice ng Supreme Court ang magpe-preside sa paglilitis. Walang nakasaad kung sino ang uupong presiding officer para sa paglilitis ng ibang impeachable officials. Nasa rules noon ng Senate Impeachment Court na ang Senate President ang uupong presiding officer. Pero inamyendahan na ito ng mga senador kaya maaari nang maghalal ng presiding officer sa sino man sa mga senador. Sabi naman ni Gatchalian, hindi pa nila napag-uusapan kung sino talaga ang uupong presiding officer. Wala pa. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.
Chika Minute na, mga kapuso at mga kasama natin ngayong Monday, Chikahan. Ang gumaganap na Emma Malyari sa Task Force Firewall, si Lexi Gonzalez. Lexi! Thank you, Miss Mel, and good evening mga kapuso. Huling linggo na pero marami pang shocking revelations na aabangan sa The Secrets of Hotel 88. Excited na nga sa finale ang isa sa mga bida na si Josh Ford na nag-share din ng ilang behind-the-scenes snaps mula sa kanilang taping. Makichika kay Aubrey Carampel. Open about na si Sparkle star Josh Ford matapos sumailalim sa ilang surgical procedure para i-repair ang kanyang perforated eardrum na 3 taon raw niyang iniinda. 2 weeks daw siyang nagpahinga to rest and recover. Kasi nabutas po yung eardrum ko before and ginawa po ng doctor laryngoplasty. I don't know if I'm pronouncing it right, pero tinakpan lang po nila para I can finally swim or shower normally at mas better po yung hearing ko. Kasabay ng pag-opera sa kanyang left ear, sinabay na rin daw ang pagtanggal sa kanyang polyp sa ilong. Marami pong tinanggal sa nose ko, inside. Kaya wala naman po ginawa sa labas. Kaya natatawa ako sa mga ibang comments, sinasabi, nagpagawa ako ng ilong. I mean, sa akin, hindi naman po. Wala naman mali doon, pero ang akin, just for my health lang talaga. Because it was hard for me to breathe with the polyps. Sa kanyang post-surgery post, nagpasalamat si Josh sa lahat ng nagpaabot sa kanya ng love and support at mga nagdasal para sa kanyang agarang pagaling. Sa ngayon, light activities pa lang daw ang pwede niyang gawin dahil ilang buwan pa raw ang aabutin para sa kanyang complete healing and recovery. Bawal po ako magbuhat or anything, no strenuous activity. Bawal ko pilitin sarili ko. Looking forward na rin daw si Josh sa nalalapit na finale ng pinagbibidahang serye na The Secrets of Hotel 88 kasama ang iba pang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates. Marami pa raw shocking revelations ang dapat abangan kasunod ng pagkamatay ng mga karakter ni River Joseph at Clarice de Guzman na sina Leon at Monet. Sa Instagram, nag-post nga si Josh ng ilang behind the scenes ng kanilang taping kasama ang kanyang co-stars. Nalulungkot nga ako kaya nag-post ako ng post sa Instagram ko. Ang lapit na. I think it's the final 2 weeks or final week na lang ang natitira. And ang dami mangyayari. I'm so excited para makita ng mga kapuso natin kung ano mangyayari. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings.